Matapos ang magkaibang kapalaran ni Luka at Shai Gilgeous-Alexander nitong nakaraang taon, naniniwala si dating NBA player Kendrick Perkins na may halong inggit na nararamdaman ngayon si Doncic at ayon sa kanya, dapat lang. Matatanda ang bumaligtad ang mundo ni Luka matapos siyang i-trade ng Dallas Mavericks patungong Los Angeles Lakers. At sa kanyang unang taon sa Hollywood, maaga silang na-eliminate sa playoffs isang taon lang matapos siyang makarating sa NBA Finals. Samantala, si SGA ang naging bituin ng liga, nakuha ang 2025 NBA MVP, Finals MVP at ang pinakamalaking tropeyo sa lahat, ang NBA Championship. Kaya hindi na nagulat si Perkins nang sabihin niya sa kanyang podcast na pinanood lang ni Luka ang isang batang tulad ni SGA na gumawa ng isa sa mga pinakamatinding individual run sa kasaysayan ng NBA. Dapat lang siyang mainggit at sa totoo lang, naniniwala akong naiinggit talaga siya. Pero alam nyo, sa magandang paraan, karapat dapat niyang mainggit, dapat niyang hangarin ang ganun. At naniniwala akong babalik siya na may misyon. Malinaw na hindi nawawalan ng dahilan si Luka para magpursige. Bukod sa biglaang trade, may isa pa siyang goal na hindi pa natutupad, ang maging kampeyon. May 5 All-Star appearances na siya, 5 beses nang napasama sa All-NBA at may isang scoring title pero walang championship ring. At kung hindi niya ito makuha, malamang sa mata ng maraming fans ay hindi pa rin kumpleto ang kanyang legacy. Pero kung gusto niyang marating ang tuktok kasama ang Lakers, isang hadlang ang siguradong nakaharang sa daan, ang Thunder at si Shai Gilgeous-Alexander na nasa rurok ng kanyang karera. Samantala mga idol, tila may natitira pang bala ang Lakers ngayong off-season. Habang tahimik na ang free agency para sa karamihan ng teams, may isa pang pangalan na maaaring baguhin ang kapalaran ng Los Angeles, Jonathan Kuminga. Ayon sa ulat ni Mark Stein, inaalok lang daw ng Golden State Warriors si Kuminga ng kontratang nagkakahalaga ng 2-year $40 million. At kung totoo ngang yan lang ang handang ibigay ng Warriors, malinaw ang mensahe, handa silang pakawalan ang batang forward. Pero dahil restricted free agent si Kuminga, kailangan ng sign and trade kung gusto siyang makuha ng Lakers. Wala silang cap space para makipagkompetensya sa offer sheet pero may sapat silang pyesa para makipag-barter. Pwede nilang gamitin ang mga mid-sized contracts nina Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Maxi Kleber o Rui Hachimura kasabay ng isang future first-round pick para mapalambot ang panig ng Warriors. Bagamat hindi pa fully developed ang outside shot ni Kuminga, elite ang kanyang athleticism at kakayahan sa depensa. Kayang-kaya niyang bumantay sa multiple positions at isa siyang malupit na slasher at finisher sa rim. Sa edad na 22 years old, malaking upside ang hatid niya para sa hinaharap ng Lakers, lalo na kung pagsasamahin mo siya sa bagong franchise cornerstone na si Luka Doncic. Ang tanong na lang, makakaya ba ng Lakers na talunin ang mga interesadong teams tulad ng Suns at Kings sa race para kay Kuminga? Ang sigurado, kung seryoso ang Lakers na maging true title contenders, ito ang klase ng agresibong move na kailangan nilang gawin. Samantala, muling binuhay ang controversial na usapin tungkol sa 2020 NBA Bubble Championship. At ngayon, si Daryl Morey na mismo ang nagsabing hindi raw ito tinitingnang genuine ng karamihan sa liga. Sa panayam ni Joe Vardon ng The Athletic, diretsahang sinabi ni Morey na noon ay GM pa ng Houston Rockets na kahit daw kinikilala niya ang hirap ng bubble, marami raw sa loob ng NBA ang hindi pa rin itinuturing na tunay ang kampyonato ng Lakers noong taon na iyon. Anya, kung kami ng Rockets ang nanalo, sigurado akong buong puso kong isa-celebrate yon bilang lehitimong championship. Dahil alam kong grabe ang effort at resiliency na kailangan. Pero kung tatanungin mo ang mga tao sa liga, halos lahat ng nakausap ko, privately, hindi raw talaga genuine ang titulo. Dagdag pa niya, siguro ang tunay na legacy ng bubble ay yung leadership ng NBA noong panahon ng pandemya. Dapat natin yung ipagmalaki. Pero ang kampyon, sa kasaysayan, mananatili yang may asterisk. Kung tutuusin, ironic ang pahayag na ito. Lalo't tinalo mismo ng Lakers ang Rockets ni Morey noon sa second round ng bubble playoffs sa loob lang ng 5 laro. At kung babalikan natin, dominanting season talaga yon para sa Lakers. Bago pa man itigil ang season dahil sa COVID, hawak na nila ang isa sa mga best records sa buong liga at papunta na sana sa home court advantage sa West. Ang tambalang LeBron James at Anthony Davis na noon ay nasa unang taon pa lang ng partnership ay parehong healthy at nagpakitang gilas sa playoffs. At sa bubble, literal na nilamon ng laki at depensa ng Lakers ang kanilang mga kalaban mula Blazers hanggang Nuggets bago tuluyang kunin ang titulo kontra Miami. Pero para sa ilan hindi pa rin raw sapat. Ang kawalan ng fans, ang kakaibang kondisyon ng bubble at ang mental toll ng isolation ang ginagamit na argumento kung bakit daw iba ang championship na yon. Pero mga idol, subukan mo ngang kumbinsihin ang mga Lakers fans na hindi tunay ang bubble ring. Malabo, para sa kanila titulo pa rin yan at hindi kailanman mabubura sa kasaysayan. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo kay Daryl Morey? May asterisk ba talaga ang bubble ring o purong championship pa rin ito para sa inyo?